Welcome back to my vlog. Isang magandang gabi sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Wala muna tayong mga pa-fashion, menopausal distraction look sa mga linggong itong mga karag-karag dahil sobrang busy talaga ako na matapos itong pinagawa din ni Afam sa pag-renovate dito sa bahay ko mga karag-karag. Hinahabol ko talaga yung mga materyales na out of stock na siya. So nahihirapan ako maghanap ng pamalit na kulay. Baka mag-technical color na tong loob ng bahay ko. Kaya yun, nagkandara pa si Kuragan sa kabisihan pero hahabol ako para sa pangkabuhayan showcase, para sa ekonomiya. Itodo ko na yung pagkachismosa ko mga karag-karag at eto na nga ang mga pasabog na mga pa-iskandalo ngayon na pinag-uusapan at pinasa talaga to sa akin ng isa din sa mga reyna ng mga chismosa. Of course, Mama Sam, Kuragan, hindi mo pa to nabalitaan. Pinasa niya sa akin, check mo to dahil ito yung latest na pa-iskandalo at pa-intriga, i-chismis mo na. Thank you, Mama Sam Brosas, pa-shout out dyan, di ba? So, ito na nga mga karag-karag. Actually, hindi ko talaga alam ang man of the world bitaw na pa-pageant. Wala talaga akong ka-idea. Wala rin akong alam sa pageant na to dahil alam niyo naman dito sa YouTube channel ko, Miss Universe, Miss Grand, yung Miss World, yun lang yung mga pa-pageant na medyo malakas yung kikitain ko ba? So doon tayo mag-focus para sa ekonomiya. Magpakatotoo tayo, Kuragan. Taghirap si Kuragan talaga. Kaya todo ko na to. So, pinasa to sa akin ni Mama Sam nung i-check ko. Hala, grabe. Tapos i-check, nagpasyal-pasyal bito ako sa mga beauty pageant pages na kung saan napadpad ako sa mga taga-Tacos, sa mga taga-Milky Way, na kung saan, hala ko, nag-trending man dahil ito mga karag-karag, o diba? Wala akong kaalam-alam. So, grabe yung nila, hanas nila at banat nila sa sa bansa natin, lalo na dito sa man of the world, sa mga paratang na binato na mga kandidatong lumalaban nga dito sa titulo ng man of the world, especially Myanmar at saka si Venezuela na may patsutsada at may revelasyon na sexual harassment sa organisasyon at sa mga galamay nito na namumuno bitaw sa male pageant na to. Nako, grabe yung mga taga-Tacos. Iba din yung nila, banat nila. Nasaan na daw yung sinasabi ng PIDS na very powerhouse country tayo, na marunong daw tayong mga bitaw umasikaso na mga kandidato na lumalaban sa papageant sa Pilipinas. But sa balita na daw to ng mga karag-karag na binato ng Venezuela at ng Myanmar na kung saan inabuso yung pagkalalaki nila doon sa bansa, dito sa bansa natin. So, sabi pa nila, ay grabe, manyakol daw ang mga bading sa PIDS. Hoy! As in, lahat nila. As in talaga. Tapos, tayo daw ang source ng HIV. Dahil daw sa kamanyakan ng mga nagpa-pageant sa PIDS na pa-male pageant. Okay lang sila. As in, okay lang sila. Wala akong magiging komento mga karag-karag dahil hindi ko nasundan ang pageant na to kung gaano katotoo ang chismis na to. Or ito ay gawa-gawa lang nila para sirain ang pageant na ginanap sa Pilipinas, or kung may katotohanan man, naku, sila na yung magkakaalam. Sabi magiging reaction ko nito kung may nangyari mang pang-aabuso sa mga kandidato na ginanap sa Pilipinas yung pageant na to, bakit hindi sila diretsong nagreklamo sa korte o sa pulis, di ba? Wag na nilang ipadaan sa social media kung yung na nila, kapakanan na nila yung nakasalalay, di ba? Yung pagkatao na nila yung inabuso or binaboy ba dahil yun nga yung mga hanas at banat nila. Dumiretso sila sa sa legal process kasi kung kukuda sila sa social media, parang 50-50 na papaniwalaan natin, di ba? Dahil hindi natin alam na kung yung motibo nila, kung naghahanap lang sila ng kasikatan or popularidad bitaw na tumaas yung engagement nila or mapag-ingay yung pangalan nila pero sa maling paraan, na napaka-unfair naman kung husga agad tayo dahil wala namang illegal na complaint, di ba? So kung totoo man ang paratang na to, so legal na paraan. Puro sila ba sa PIDS, puro sila ba sa male man of the world organization. Wala naman tayong nakikitang video, wala naman tayong nakikita mga larawan na mga puwerba bitaw na ay totoo nga, parang lang din yung nangyari sa Miss Grand International na kuda ng kuda din yung dating reyna, di ba? Pero wala naman pinakitang ebidensya. Parang ang hirap din paniniwalaan. Kung ito ay chismis lang, nako, sana hindi totoo. Dahil kung totoo man, nako, nakakasira din ang reputasyon ng man of
the world pageant. Yun yung magiging reaction ko mga karag-karag. Ewan ko sa inyo kung sang-ayon ba kayo sa kanilang banat at sa kanilang hanas na mga manyakol daw ang mga bading sapins at tayo daw ang source ng HIV. Dahil nga dito sa mga kalandian na pinagagawa ng namumuno sa mga pageant sa Pilipinas. Nako, nasa sa inyo na yan. Open ang comment section kung ano yung magiging reaction ninyo. Comment down below. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe. Kuragan Karagan, hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. See you in my next vlog dahil manilhig pa ko gyud. Wa pa ko na magpanglimpyo. Diha na mo. Bye-bye.